Ngayon, bakit maganda na SMC ang nanalo? Kasi sila din ang gumagawa ng Bulacan Airport. Now, we know na maraming humarang doon sa pag-umpisa pa lang ng Bulacan Airport. In the last administration, pakbakan talaga yan. Kasi merong mga nagbibid to rehabilitate na iya. Itong mga nag-aasa na magpatakbo ng NAIA were yung kanilang terms ay nakakabaliw. Kasi gusto nila immediate takeover, immediate kuha nila yung kita. Tapos in the first so many years of the 15-year period, parang 5 years, they'll just be moving things around. Wala pa talagang shovels and cement and things like that to improve the airport. Hindi. They'll just move the whatevers. Pero kukunin na nila yung 16 billion, kanila na yun, kita na yun. Tapos in the next 5 years, efficiency naman, para dumami naman daw yung take-offs and landings and so on. And then, in the last years, one of the first few bids there was that in the last, tranche, in the last 5 years of the 15-year period, ay doon daw sila titingin kung paano nila ma-expand yung number of runways doon. So, ibig sabihin, yung actual solution, yung more solid and longer-term solution of adding a runway to the NAIA will not be solved pa rin within the first 10 years. So, ang SMC kasi, since sila na yung magpapatok, and that group, by the way, they tried their best using, rather, at least ito yung chismis sa industry, well, hindi siya chismis, substantiated naman yan, is that they tried and they lobbied na ma-delay yung Bulacan Airport para maging viable yung kanilang paggamit ng NAIA. Para walang pumunta, walang magkapasahero muna sa Bulacan, i-delay nila yung Bulacan, and so they'll be able to hold on to the monopoly that is NAIA for several more years. So, maganda na SMC yan at SMC din ang Bulacan Airport, wala pong magsasalungatan, walang rivalry or competition between the two airports, because competition in two monopolies is not exactly a good thing. Yung hindi nag-click on yung live doon sa kabilang side. So in the meantime, hi, magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Trixie Cruz Angeles, ito ang Luminous. Humihingi lang akong pasensya sa TikTok kasi nauna sila. Narinig nila yung introduction natin. Kasi hindi pa pala na-click kayo. Okay, so magandang gabi sa inyong lahat. Ang topic natin for today, the Jade Castro case, then SMC wins the NAIA contract. Both instances, sabi ni Gear, nagulat siya dahil walang notification sa FB. So, ayan, may notification na ha. Hi, magandang gabi po. Naku, I'm very happy all then to announce na meron na po uli na comments dyan sa TikTok. Ewan kung bakit tinutopak dati. So, alright. Let's get right to it. Jade Castro case. So, sa Jade Castro case, ganito nangyari. Mayroong kilos protesta. Oo. Sabi ni Spider, pera talaga issue dito kung wala lang sanang corruption. Okay, let's start again. So, dito ang Jade Castro case really highlights yung issue ng SMC na to, yung issue ng transportasyon nito. So nagkaroon na ng plano at inumpisahan na ang pag-transition natin from the regular diesel fuel jeeps to e-jeepneys. May mga concerns kasi about the regular jeepneys. Primarily, of course, is the pollution. Kasi many of these jeepneys are, of course, crudo yan, no? They are diesel and they're highly polluting. Tapos mas maliit yung kanilang naisasakay. Transitioning to e-jeepneys means cleaner fuel, cleaner yung pagkagamit ng mga vehicles, safer yung mga vehicles, and bigger sila. So technically, mas malaki yung returns. However, number one, mahal talaga ang e-jeepneys. It costs something like 2 million per unit. And so, hinikayat ng last administration, na magsisali ng kooperatiba ang mga ito nang sa gayon at matutulungan ng gobyerno, matutulungan ng gobyerno ang pagpopondo ng mga kooperatiba na ito. So gumawa sila ng deadline at lumampas na po ang deadline na yon para sumali yung mga drivers sa mga kooperatiba. Hindi naman required na sumali sa cooperatives, gayon pa man, mahihirapan kasi ang individual na operator o ang individual na driver na makapagpondo ng 2 million pesos for an e-jeepney kung tutuloy. At the same time, the last administration, merong mga assistance para matulungan sa pag-transition. Halimbawa, yung mga drivers, binigyan ng mga pagkakataon na either mag-enroll sila sa TESDA, libre po yun, o kaya i-allow ang kanilang mga anak ng libreng tuition sa TESDA, nang sa gayon, mayroong at least may miyembro ng pamilya na makakatulong kung sakasakali man hindi na makakapamasada yung kanilang ama o padre de pamilya, kung sino man yung breadwinner sa pamilya nila. Okay. So all these programs are already in place
ang deadline pumatak nitong January para sumali ng mga kooperatiba. Ito yung problema. May mga kulang pa on the government side. Halimbawa, kulang po yung assistance dun sa mga cooperatives. Kulang yung pagtulong sa pag-oorganisa ng mga kooperatiba na to. Hindi po lahat ng cooperatives ay na-organize na. Pangatlo, and walang assistance dun sa individual drivers or operators na hindi pwedeng ma-afford itong 2 million per unit. And finally, hindi pa rin po nai-inventaryo ng LTO, allegedly, hindi daw nila nai-inventaryo, allegedly, enough yung mga rota para magiging fair yung pag-allocate ng mga rota even for the e-jeeps. Masakit na naman lalamunan ko. O naging issue din po yan, yung kung saan isosource. Kasi from what I understand, may mga bali-balita na ang source para dun sa e-jeepneys ay iisa lang at hindi po local ang manufacturer na to. Hindi natin alam sino yung padrino nito. So may mga allegation din ng mga ganitong klaseng transaksyon na nangyayari. So, the deadline has come and it has gone. So, while we understand yung mga issues na gano'n, merong mga nagsagawa naman ng kilos protesta on behalf of the drivers. Unfortunately, these are acts of violence. So, may mga sa proseso, during one incident na may kilos protesta, hinarang ang isang e-jeep and at gunpoint, allegedly at gunpoint, pinababa yung driver at yung mga pasahero and sinunog yung e-jeep. So, tinatanong ni Mang Finay kung may naghuhugas yata ng pinggan. I'm actually at a resort and I'm in the kitchen. I'm in the dining area. So, yes po, hindi po ito bahay. So, sabi sa inyo, di ba, nasa beach ako? Okay. I'm at the resort. So, marami nga akong pinaalis dito sa dining room para makapag-live tayo. Huwag kayo magreklamo dyan. Okay. So, dun sa dun sa kilos protesta, ayon dun sa mga witnesses, andun daw at present si Mr. Jade Castro. Ngayon, si Mr. Jade Castro, medyo sikat ito. Isa siyang isa siyang sikat na movie director at yung kanyang pinaka-famous na na movie ay yung Zombadings, which for me was a very fun movie. So, recently, kaya rin natalakay natin ngayon, nag-post ng message of support si dating Presidential Advisor on Creative Communications, Paul Soriano. Siguro nakikibaka sa isang kasama niya sa industriya. Na-highlight ngayon, at saka I think either today or just the other day na dinala na sila for preliminary investigation. Ngayon, may issue dito sa pagka-aresto ni Mr. Castro. Supposedly, inaresto siya several days na or almost 2 weeks. 2 weeks, no? 2 weeks na since the incident. Now, walang warrant yung pag-aresto sa kanya. So that is a good issue actually and it is a fair one. Kasi dapat kapag inaaresto ang isang tao, may warrant, general rule. The exception to the rule is if you are in the act or immediately before or immediately after that act, that criminal act. Ang problema is parang mga 2 linggo na since the criminal act itself. Ang sinasabi ng mga umaresto kay Mr. Castro, hot pursuit. Ibig sabihin, from the time of the incident, hinabol nila. Pero imposibleng nagtatakbuhan sila ng 2 linggo, no? Pero what happened was when they lost sight of him, they traced kung saan siya pumunta at doon siya inaresto along with several others. Ngayon, kino-contest yung legality ng kanyang arrest. Kasi kung illegal ang arrest, kailangan pakawalan siya. Pero, chinarge naman siya. He was charged, na-inquest siya, and he remained detained. Okay. So, kinwestiyon ngayon ng ibang mga abogado nila yung validity ng arrest. Pero, by the time yata na-question, kasi they're still in detention. Pero yesterday nagkaroon ng preliminary investigation. So ang posibleng nangyari dito ay si Mr. Castro ay nahuli at pumirma siya ng waiver of detention. Kasi pwede ka lang i-detain for so long, tapos kailangan pakawalan ka if you're not charged. So although dinala siya sa inquest, sabi ng piskal ay hindi yan immediately after. And therefore hindi valid yung warrantless arrest unless pumayag to remain in detention itong mga ito. Which I understand is what happened. If that didn't happen, then all the more illegal yung arrest nila. Ngayon, since nag-umpisa na ang preliminary investigation, I understand na mayroon ng waiver itong mga ito. So, syempre dun sa mga pumapadig kay Mr. Castro, questionable talaga yung arrest and therefore, para sa kanila, as long as questionable yung arrest,
maaari, posible kasing ma-dismiss yung charges themselves. Unfortunately nga, according to the prosecutors and according to our other sources in the DOJ, malakas ang ebidensya against Mr. Castro. So this is really a matter for the courts. Ang bakbakan dito is whether or not valid yung kanyang arrest. Wala pa tayong pinapanigan dito kasi we don't have enough information. As far as we can see, the prosecution here, the law enforcers have sufficient evidence. Napuntiryahin talaga siya at may sufficient evidence, talaga inimbestigahan siya kung kaya siya nahanap. And the matter of the warrantless arrest can be decided early on as long as basta they raise it immediately and the court naman will accept that. However, obviously hindi siya pinakakawalan, so it is either magfa-file ng habeas corpus yung kanyang lawyers or doon na sa court during the actual case nila i-question yung pag-aresto. He and the people he is with are charged with arson. Doon nga sa pagharang ng isang e-jeepney, arson plus yun kasi meron kasama yung mga grave threats and so on para doon sa or grave coercion if indeed may kasamang baril doon sa pagpipilit na bumaba ang driver at yung mga pasahero nito. So, ay mga pasalamat muna ako dito sa mga kay Magnifico, kay sino po ba yung mga nagbigay ng gifts dito? Kay License, so ayun, kay Damon Yo, uy, 2 beses siya nagpadala. Maraming salamat para dun sa mga padala ninyo na roses and etc. Maraming salamat po. So, okay, check ko lang muna yung mga katanungan ninyo kung you've been able to follow the kwento. Okay, thank you kay License, nagpadala siya ng copy. How about the witnesses that he is in another place at the time the incident happened, the CCTV? I have not been able to examine the CCTV nor have I seen it online. So it will also depend. Kumbaga, that is a matter for the courts to decide. Yung mga ganyan, witnesses and CCTV, ang kailangan na magkilatis since the proceedings have already begun. Kumbaga, the legal processes have already begun. These are matters for the court to examine, not for us, tayong mga miron, di ba? Although we can comment on it naman. Pero the moment na ma-arrange siya, the court might issue a sub judice order, meaning hindi na tayo pwedeng mag-take sides in our commentary. Pwede lang factual. So, thank you kay Magnifico. Okay. Okay, let me check pa. Tinitingnan ko lang yung mga comments pertaining to what we made kwento here. Mamaya na yung ibang mga comments. Sniper Center Rose, what's the tea about SMC? Tika muna, mamaya na yun. Sabi ni Bevs, watching from Barcelona siya. I saw your interview with Dr. Badoy and Ka Eric. Very brilliant explanation about suppression. Good job. Ay, thank you very much. May request lang po ako din sa mga nandito, no? Kung maaari po, paki-like and share itong live natin. At saka subscribe to our YouTube channel and of course to our TikTok kung kaya. Pero yung sa YouTube, libreng subscription. Membership po yung may bayad doon. Dito sa TikTok, yung subscription ang may bayad. But follow na lang po. Okay na sa akin yung mga follow and so on. Tapos, in addition to that, nakapost dun sa aming Luminous page at saka sa Trixie Cruz Angeles na page. And if I'm not mistaken, sa Luminous Group, yung interview with Dr. Badoy and Ka Eric dun sa kanilang programa. Paki-share na lang po yon kasi mahalaga din po yung mga diniscuss namin doon. So, request ko na lang po, special request. Okay? Thank you kay Maloy and kay Tin, dun sa Roses, at saka kay Sniper. Okay. Greetings sa lahat ng mga abroad. Okay, shared na daw, sabi ni Ma'am Susan. Okay, dun sa iba, share naman dyan. Sabi ni Carlex, anong ginagawa ng grupo ni Jade Castro sa Katanawan? Ano ang circumstances? Bakit sila na-involve sa arson case? I don't know what they were doing sa Katanawan. Wala pa po silang pinipresenta sa publiko ng mga defenses nila. Ang sinasabi lang, ang pinaka-defense nila is they were not there at the incident. So it's, alibi. Diba? Wala sila doon. They were somewhere else. So pagka ganon, tatanggapin lang ng hukuman yan bilang plausible, no? If mapapakita na it was impossible for those persons to be in those two places at the same time. Now, dati, under the old cases, yung impossibility na yon is shown by distance.
So kung kunwari, nasa US siya, and dito nangyari yung incident, and there's no way for him to have been here at that time and place of that incident, then hindi yan tatanggapin yung alibi. If however, sinabi niya, "Hoy, nasa kabilang kanto ako nung nangyari yon," that might not be an acceptable alibi. So it will depend. No? Distance is a factor. The other factor is, yun na nga, to show the impossibility. So kunwari, malayo-layo na nga, and everybody, a lot of people saw you, there's electronic evidence to show where you were, and kumbaga walang opportunity whatsoever for you to have been in another place at that time. So reasonableness of the evidence will be acceptable. Reasonable basta yung evidence. Eto, sabi ni Michiko, "Huwag niyo po akong tatanungin ng particular cases ninyo, ha? Mamaya sundin ninyo yung advice ko, but I had given it based on insufficient information. Mapapahamak lang kayo." Ang fiscal dinismiss yung complaint para magkaroon ng preliminary investigation. Hindi po ganun yun. Kung may complaint, edi preliminary investigation yun. Unless yan, kung inquest fiscal siya, yung complaint dyan will be yung sa police na na affidavits, kumbaga. So let's say na dismiss yung inquest at yung nagkaroon ng preliminary investigation. Nag-MR ang complainant on the dismissal of the of the inquest. Then nagkaroon ng resolution. Anong resolution po yan? Ay sinasabi ko magtatanong kayo tapos incomplete Nagkaroon ng resolution. Ano yung resolution? Inallow yung inquest, tinuloy, inuphold, ano po yun? So I don't know what you want to know. Yung mga ganyan po na tanong, hindi po talaga yan bagay sa live. Kasi unang-una, it only pertains very indirectly to the topic that we have at naaantala yung ibang mga nanonood. Sabi ni Tatay, arson is a very solid case. Too bad the case is now in jeopardy of being thrown out due to unlawful arrest. Hindi nga po kasi kung ngayon nag-preliminary investigation sila at naka-detain pa rin, ibig sabihin may waiver yan. So it will be up to the even if the arrest were invalid pero mali yung time na kanilang they raised it at the wrong time and so on, hindi siya magbabalanse. What could happen later on is if the arrest is not valid but later on na aka-acquire pa rin ng jurisdiction over the person and over the crime, then wala yun. O sige, may illegal arrest, ipapunish mo yung nag-a-arrest, pero mapapunish pa rin yung tao. It doesn't necessarily mean na ma-throw out yung kaso. Umiwas at nagtatago ba kaya may hot pursuit? Ang ibig sabihin po ng hot pursuit, tumakbo. Inaaresto na siya, andyan na yung mga law enforcers tumakbo. Sinundan sila. Let's say pumasok yung tao dun, yung suspect dun sa isang bahay, pwedeng pumasok yung mga law enforcers sa bahay na yon without a search warrant, without a warrant of arrest. Kasi hot pursuit, immediately after the crime was committed. So, hindi po ganun yan. Okay, you're welcome po. Sabi ni Pete, for 7 consecutive days, ito ang balita ng TV Patrol at pinagdidiinan na inosente ang grupo ni Direk. Kasama na ang mga statements ng ilang kawani ng Mulanay LGU. Sa Mulanay ba tumakbo? Okay, ganito ka-powerful ang media pero sa mga bagay na may pakialam lang sila. So, meron akong issue dyan. Ang ABS-CBN noon was so powerful na kapag prinotektahan nila ang isang talent nila, kaya nilang pabalikwasin. So I'm talking about a rape case of one of their talents na umabot dun sa punto na sinaslut shaming yung biktima. At grabe grabe talagang nabaliktad yung kaso. Samantalang clear yung ebidensya na may rape nga, may which at some point even the accused admitted. So, di ba, ganyang ka-powerful po ang media. That's why nire-regulate natin. That's why may NTC, may MTRCB, that's why kailangan ng prangkisa. And that's why magkaiba ang kaso ng ABS-CBN doon sa kaso ng SMNI. Kasi nakita na yung power na ine-exercise ng ABS-CBN over people's minds, over people's choices. Even, alam niyo ba how powerful they are? They were?
pati yung itsura ng tao, kaya nila tayong kumbinsihin kung sino ang maganda o hindi. Sila ang nag-set ng standards ng mga yon. Pag sinabi nila, ito komedyante to kasi pangit, kahit maganda naman yung tao, tinatawag nating pangit. So may mga ganon. Ayun, sabi ni Maloy, kawawa nga yung victim, pinagtawanan pa ng mga trolls. Oo, to this day, ganun katindi yung ano. Pero 'di ba? Hindi, para sa akin, it could never have become a fair trial once inumpisahan at walang humpay na kinampihan ng isang major network ang talent nila. So syempre yung mga balita nila nakaslant na and so on. And it got to the point na may mga fans na very emotional and convinced na meron na tayong mga peace and order concerns during the times of the hearing. So, sabi ni Andy Labs, maganda pa naman yung victim. Oo, disenteng pamilya yung. But, grabe yung slut shaming nun. And, I had insider info about how the evidence was handled and mishandled at the time. So, anong sinasabi nitong si Rex? Ano tawag nila sa'yo? Who is sila and who is sa'yo? And please be a little more respectful pagka malabo yung tanong, ha? Kasi hindi namin alam kung ano yung sinasabi ninyo. Ito sabi ni Anymore, sa kasong rape na hindi man lang naramdaman mga grupo tulad ng Gabriela. I understand, tumulong naman ang Gabriela nung umpisa. Please do not ask me about very specific cases, ha? Kasi if ongoing yung mga kaso na yan, ang dami nating mapapahamak. Besides, you might be omitting certain key evidence or facts. I will answer on this particular case. Sabi ni Tana doon, I can remember na meron silang artist na muntik nang nagsuntukan sa business class ng PAL. Nabalita once, pero the next day wala nang news. Pero kung ibang pasahero yan, makakasuhan yun. Correct. Hi kay Sabertooth. Exactly, ito sabi ni Maloy, feeling ko nga pati si CJ Corona, ganun din ang pinalabas nila. I agree. Grabe yun, yung time na yun, kasi ako ang spokes ng IBP at the time, and the IBP defends the judiciary, usually, lalo na yung Supreme Court, because lawyers are under the Supreme Court. At grabe yung hirap na hirap yung mga, at the start, yung mga gusto talaga ng media, parang mob rule na, na yan, yung mga ganun, yung mga ang sasama ng naririnig natin. But we just kept on defending him, and I am very happy to say that that even to this day, I was on the right side of history. Dinipensahan talaga namin si CJ Corona. Uy, ang dami daw star senders. Maraming salamat dun sa mga nanonood sa Facebook. Sabi ni Sevi Gelho, kailan babalik ang SMNI? I think they were, may additional 1-month suspension sila. So, I think by end of February, kung walang another na ipapataw sa kanila. Sabi ni Ma'am Joan, mob rule naman talaga nangyari kay late CJ Corona. Sabi ni Sano, ang daming nagreklamo nun porket mga starlet, yung iba binira ng mga trolls ng ABS-CBN, nakasalanan daw ng mga starlet. Yung isang starlet nag-quit na lang sa showbiz, sila na nga ang naabuso, sila pa nasisik. Correct. Di ba ilan yun? Ilan silang yung naglabasan yung mga stories nila. Tapos nung lumabas, grabe yung mga trolling sa kanila. Galit na galit ako at the time. Kasi ano yung epekto niyan sa ating batas? Ano yung epekto niyan sa mga babaeng biktima? Kasi ngayon, pwede na rin ang lalaki maging biktima. Pero in this instance, grabe yung slut shaming sa mga babae. Yung mga tipong, na-rape ka pala bakit tumitingin ka pa sa mirror? Bakit ganito? There is no, sinabi ng Supreme Court, there is no set behavior. No victim, you cannot say that every time a person is victimized, there's a specific kind of behavior na ini-expect sa kanila. Kasi yung iba, ang gagawin nila para ma-survive nila, magdi-deny. They will deny it happened, they'll try to forget it, maliligo sila, magbibihis sila, they will try to act normal. They want to be normal, they want to forget. So, posible talaga, yung mga, akala ninyo na, na-rape ka na nga, bakit ka ganyan mag-asta? Hindi.
talagang wala tayong mapipinpoint na very specific behavior that all victims will be doing. So kawawa talaga, pati yung mga dati. Yung mga dating nagreklamo, ayaw na nilang magkaso. Basta mailabas na lang yung storya nila. Pero grabe yung bashing, awang-awa ko sa kanila. At ang epekto niyan is, ang ibang mga biktima mahihiya na. Hindi na nila gugustuhin maglabas, di na sila mag-file. Hindi na makukulong yung tao na yon, and he will victimize again and again and again. So yun yung effect ng sa ABS-CBN. Tama po kayo, may epekto ang mass media. Kaya yan nire-regulate. At kaya sinasabi natin na yung nangyari sa ABS-CBN is so totally different to that that happened to SMNI. Sabi ni Maloy, by the way, I worked before sa ABS-CBN pero happy ako nung na-shutdown sila. Alam mo, marami rin akong mga kaibigan ng mga talent dyan sa ABS-CBN. Marami ring umalis and they were, kumbaga, they understood, sinasabi nila na hindi kasi ganun naman talaga eh. Sabi ni Carlex, a powerful media company can make or break a person. Kapag may pakinabang yung tao sa kanila, todo protekta sila. Correct. Uy, maraming salamat kay Not Well But Fine. Number 2, gifter badge na siya. Hindi ko pa po alam yung tagong incident. Aralin ko pa po, ha? Ang hirap kasi, sabi ni Marlita, ang hirap kasi na victim na sila pa napahiya. Correct. Alright. So remember that media can be super powerful. Pag sila din ay, and remember, for the longest time, marami sa mainstream media ang lumalaban dun sa mga komentarista o mga vloggers who would end up with having more following and so on than the others. Then even at the time kasi bago pa yung mga websites, yung mga social media ng mga networks. So they were trying to keep up with the vloggers and nagkakaroon rin ng hits yung credibility nila, lalong-lalo na they would insist on a particular style of reporting na hindi na naging entertaining. Kung kaya't meron ng mga komentarista na nakakalamang sa ilang mga nagpapahayag ng balita. Right. So, okay na tayo kay Mr. Jade Castro. So, ulitin ko, recap lang po natin. Si Mr. Castro is accused of arson in an incident kung saan hinarang ang isang e-jeep, pinababa yung driver at mga pasahero at gunpoint. Pagkatapos ay, sinunog yung e-jeep na yon. Na there are witnesses pointing to Mr. Castro's presence and involvement in the crime, pero naaresto siya almost 2 weeks later. So, as a result of the warrantless arrest, kini-question ngayon ng mga tao yung kanyang, not just the arrest, no? And they're now saying that it is impossible and so on. So, what we don't want to happen here is ililitis sa media yung hindi lang yung issue, pero pati yung mga law enforcers. So, madalas, pagka law enforcer, kawawa sila pagdating sa ganyan. Ang dali-dali magpapaniwala ang ibang mga tao, samantalang and then ang mangyayari is nagkakaroon pa ng public sympathy sa mga tao who have committed grave crimes. Remember, may sinunog na e-jeep dito. So, hindi po talaga magiging valid yung sinasabi na hot pursuit kung gano'ng katagal. Kung siguro up to 2 days at dapat continuous yung pagsusunod sa kanya, no? Yung paghahanap dun sa suspect. Pero kung meron naman siyang waiver dun sa kanyang detention at sa ngayon ay nililitis siya sa preliminary investigation at siya pa rin ay nakadetain, it means na nakapirma po siya ng waiver. So, pag nag-waiver siya, mahihirapan na yung mga nagki-question, kung nag-waiver siya, mahihirapan na yung mga nagki-question ng legalidad ng kanyang pag-aaresto. Sabi ni Joe, kung talagang hindi gumamit ng illegal na drug si BBM, dapat hamunin niya mga taong bayan na magpa-drug test na legal at isalpak muka ng taong bayan, hindi puro lang siya ignore at tawa. Okay. Huwag niyo namang sasabihin, may news si ganito. Tapos hindi niyo sasabihin yung news. Bang mga klaseng mga komento yan? Buuin niyo.
Okay, ano pa kaya mangyayari kay Pastol Kibuloy pag nag-grant na ang subpoena, pwede pa siyang hindi sumapot? Anong subpoena ito? Sa Senate ba ito? Nag-grant ba? Mayroon bang subpoena si Pastor? Kasi bakit naman siya magpapakita kung ganon? And, well, the worst that the Senate can do is uh, find him in contempt. Pero like I said, kung ang contempt ay penalty and not just a means to compel a certain action, kung penalty ang contempt nila, dadaan sa hukuman yon. Kung to compel a certain action, pwede yon. So, maaaring questionin yung nature ng subpoena na yon. Sabi ni Anymore, yung mga radio personalities from ABS-CBN na lumipat ng mga station pabor na ipasara SMNI kasi yun naman din daw ginawa sa ABS-CBN. The irony, galit sila na pinasara ABS-CBN pero gusto nila ipasara SMNI. Kakaloka nga they're not the same. Super magkaiba yun. In the case of SMNI, isang tao nga lang Di ba nirereklamo nila na fake news daw ng SMNI si Speaker Martin. He's just one person and one incident, pero grabe yung reaction. Tingnan niyo yung backlash. Tapos pati si Pastor, parang pinipersonal nila. Hindi na kaya natin yung parangan. Thank you kay License. Okay. Sabi ni Ma'am Marlita, wala naman daw kasing subpoena, hindi daw ginrant ni Senator Zubiri. O tama naman din po yan kasi hihingi sila ng permiso doon sa Senate President. So, si Senator Risa is raising the issue kasi siya yung humingi. Grabe itong si Tiba, no? Sabi ni Ma'am Sheila, iba naman ABS, expired and SMNI suppression. Ma'am, dito niya nga po unang narinig yan, di ba? Kami po yung unang nagsabi, kami unang nag-articulate sa Luminous yung difference. Kasi nung nakita na namin, unang-una kasi kami binatikos, yung ABS-CBN, ba't di nyo pinoprotesta? Ano ka? Not only did we not protest, but we were very active in giving the commentary that a lot of the congressmen took notice of. Talaga pinansin talaga kasi nakausap ko noon sina Kong Marcoleta, at the time si Kong Boying, sino pa ba yung mga sikat during that time. So yun, yung primary concern namin noon was the monopoly of thought. Yun yung case theory namin noon. What ABS-CBN was trying to do at the time was to monopolize the tastes of people, not just in kung sino yung magandang mga artista, kung sino yung sinasabi nilang talented. Excuse me, grabe sila mag-participate sa mga awards shows to the point na sila na nagbibigay ng awards sa sarili nila. So sila yung nagko-control pati yung mga tastes natin. Pati kung sino yung ituturing natin na maganda, sino yung ituturing natin na talented, and so on. They were virtually monopolizing our opinions. At ang kanilang mga news programs were barely disguised commentary. Tapos talaga, doon ako naiirita nun sasabihin nila fake news tayo, samantalang yung slanting nila is also a form of fake news. Pero nobody ever called out ABS-CBN. And instead, nung sila ay denied a franchise, which was purely within the discretion of Congress to do. Violation ng press freedom, bakit yung ginagawa sa SMNI? So pwede kong baliktarin yan at sabihin, oy, ABS-CBN, hinihirit ninyo dyan, ang SMNI nga, meron silang existing right, tinatanggal, and therefore this requires due process. But yung sa ABS-CBN, they're not owed anything, wala silang prangkisa, humihingi sila ng panibago. And after a showing of 30 years, na halos monopoly sila, yun yung issue nila. SMNI iba. Tapos anong ginagawa ng mga mainstream media ngayon? They're not defending SMNI. They're not even defending yung mga komentarista, mga host sa ibang programa na natatanggal because a powerful member of the government had asked for her head, di ba? Sabi ni Poncio Pilato, tinawag pa nga nilang queen of all media si Chris Aquino. Pero bakit siya naging reyna? Good. Okay, SMC na tayo ha. No, Patatutini, that's not how it happened. Filed in court but appealed in the DOJ. Iba po yun, iba yan.
First, you file with the DOJ, and then, i-grave abuse of discretion mo, you ask the appellate court to review the discretion exercised by the DOJ. Hindi pwedeng, hindi na nga pumayag yung appellate, umakyat ka na sa appellate court, tapos magsasalungat ang DOJ. That's not how it works. Sabi ni Redentor, it wasn't even about SMNI. It wasn't about SMNI. It's because of who they are allied with. Correct. Okay, the good news naman today is that SMC has finally won. Of course, we don't know what can happen next, pero finally in-award na po sa SMC ang rehabilitation ng NAIA, and it's for 15 years. Ang clincher dito kung bakit na ipanalo ng SMC, and despite very rigorous opposition, tatlo lang po ang nag-bid. At dun sa bidding, sino ba yung tatlo? SMC, GMR Airport Consortium, and Manila International Airport Consortium. So, of the three, ang ang talagang nagkumbinsi sa bid ng SMC, yung kanilang revenue sharing. SMC proposed an 82.16% revenue sharing, meaning dun sa kita, 82.16% ang i-remit ng SMC to the government. Kasi about 16 billion per year ang kinikita without improvements ng NAIA ngayon. So, the government will get billions. And pag pinaganda, habang gumaganda yan, lumalaki rin ng lumalaki ang kikitain ng gobyerno. Yung GMR Airport Consortium, 33.3% lang ang kanilang revenue share to the government. And the Manila International Airport Consortium was going to share proposed to share at 25.91%. So, clincher talaga po yon, yung revenue share. However, may mga puntos na ni-raise ang napin ko lang. May mga points na ni-raise ang GMC. Sabi nito, may document daw kasi that was leaked to Rappler, which suggested that two of the companies being used by San Miguel were used only to skirt ownership limits for the NAIA bid. Okay? Kasi sinasabi nila, ang kasama ng SMC dito, Incheon Airport plus RMM Asian Logistics and RLW Aviation Development para it doesn't become a monopoly. And remember, it is also SMC that is making the Bulacan Airport with a projected 4 runways with an addition of 2 thereafter. So, unfortunately, yung nilileak allegedly dito sa Rappler na issue ay nasagot na ng SMC in the 3rd round of qualifications pa lang at tinanggap naman ito ng DOTR. It was addressed, the two companies were backed by the lenders as having financial capabilities and of good standing. So, yun po yung reason kung bakit dinelay ng 2 days yung final announcement na SMC na po ang nanalo. Ngayon, bakit maganda na SMC ang nanalo? Kasi sila din ang gumagawa ng Bulacan Airport. Now, we know na maraming humarang doon sa pag-umpisa pa lang ng Bulacan Airport. In the last administration, pakpakan talaga yan. Kasi merong mga nagbibid to rehabilitate NAIA. Itong mga nag-aasa na magpatakbo ng NAIA were yung kanilang terms ay nakakabaliw. Kasi gusto nila immediate takeover, immediate kuha nila yung kita, tapos in the first so many years of the 15-year period, parang 5 years, they'll just be moving things around. Wala pa talagang shovels and cement and things like that to improve the airport. Hindi. They'll just move the whatevers. Pero kukunin na nila yung 16 billion, kanila na yun, kita na yun. Tapos in the next 5 years, efficiency naman, para dumami naman daw yung takeoffs and landings and so on. And then, in the last years, yung first, one of the first few bids there was that in the last, tranche, in the last 5 years of the 15-year period, ay doon daw sila titingin kung paano nila ma-expand yung number of runways doon. So, ibig sabihin, yung actual solution, yung more solid and longer term solution of adding a runway to the NAIA
will not be solved pa rin within the first 10 years. So, ang SMC kasi, since sila na yung magpapatok, and that group, by the way, they tried their best using, rather, at least ito yung chismis sa industry, well, hindi siya chismis, substantiated naman yan, is that they tried and they lobbied na ma-delay yung Bulacan Airport para maging viable yung kanilang paggamit ng NAIA. Para walang pumunta, walang magkapasahero muna sa Bulacan, i-delay nila yung Bulacan, and so they'll be able to hold on to the monopoly that is NAIA for several more years. So, maganda na SMC yan at SMC din ang Bulacan Airport, wala pong magsasalungatan, walang rivalry or competition between the two airports, because competition in two monopolies is not exactly a good thing. Okay, sabi ni Ramonito, cutting off the media exposure of SMNI from Vismin is cutting the Duterte's media mileage. Dutertes are the heart of the Filipino people. Yan. Sabi ni Zeus, SMC represents quality and excellence. The rest, karamihan po ay basura. Sabi ni Ma'am Sheila, yes, daming humarang kaso di po babahain ng Bulacan. Actually, luma na po yan ang issue. And that was raised even before nag-umpisa yung buildings dyan. Yung earth-moving activities dyan. Pinakita na po ng SMC yung mga drainage and all that and all of the solutions for that area. So, in fact, kung meron dapat nagre-reklamo dyan, it would be the DENR, but there is no such complaint. At least that I've heard of. Source ng mga mamamayan ng media sa totoong pangyayari pag pinahitahimik, guilty ang admin. So, sabi ni Aya, NAIA mall. Oo, kasi the most that they can do is just make your waiting time more pleasurable, and that's it. Ay, wala talagang hiya itong mga trapong politician dyan sa HOR. Yes, sabi ni Ma'am Sheila, okay ba ang tamang pagkaka-award sa SMC? Opo, diniscuss po natin yan. Sa ginawa ng government ngayon sa SMNI, pagpapatahimik ng totoong nangyayari sa administration ngayon. Sabi ni Abigail, si Dominguez ng FPRD ang isa sa nag-oppose noon sa Bulacan Airport. According to Boss Conrad, si Sec Sani is allied, well, he used to work with the Ayalas, at yung mga Ayalas allegedly were interested in running and bidding for the NAIA operations. Sabi ni Ten Lopez, pinaka-the best na news ngayon na SMC ang nanalo, finally maging kasing moderno ng Bulacan Airport. Correct. Di ba SMC din daw ang nagpalinis sa Ilog Pasig? Yes, and several other ilogs. So, yeah, it's not just that. Diba? Double check lang ako dun sa ibang mga komento ninyo. Yan lang. Hirap tumingin saglit. Naglilipat pa ako. Okay. Sabi ni Ma'am Stormy, dahil may airport na dito ka na lang sa amin sa Bulacan bumira, attorney, huwag ka na sa Davao. Pwede naman po akong umuwi sa Malolos. Sabi ni Ma'am Sheila, maiba sa PI yung signature ni Amy, what can you say po? Sorry, di ako nakapanood nun. Kahapon po. In-explain po, ulitin lang po natin yung explanation kung bakit yung signature ni Senator Amy ay naandun sa BICAM report at saka dun sa Senate report. Nung bago pong nag-BICAM, nagbotohan na po sa Senado dun sa kanilang final version of the GAA. Na konti lang naman yung differences with Congress. So as you know, ang BICAM kino-conduct yan to reconcile yung mga differences na yon. Pero otherwise, agree na po ang Senado. So after they agreed during the deliberations in the Senate, pinadadala na yung mga E6 at dun sa head ng committee that will make the final version. So, yung committee head na yun at yung ilang mga miyembro ng Senado and other na mga taga-kongreso, nag-conduct ng BICAM at dun sa BICAM po, ipinasok yung issue, yung pondo na 60 billion para sa DSWD AKAP program. Before that, wala pong AKAP doon sa version ng House or ng Senado ng GAA. Ulitin ko ha,
Before the BICAM, wala pong AKAP dun sa GAA. Wala kasi ito sa National Expenditure Program. At ayon sa saligang batas, hindi pwedeng mag-allocate ng additional na pondo na wala sa National Expenditure Program, na mas mataas doon sa hinihingi ng sa executive. And so, maliwanag, sinabi ni Senator Amy na wala siyang intensyon. Even with her easing there, hindi siya sumang-ayon, nor did other senators. Hindi lang si Senator Amy, siya lang ang vocal. Pero si Senator Bato, sinasabi din niya, teka muna, di ko alam yan. So may ilang mga senador na hindi nila alam kung ano yung napagkasundoan sa BICAM pero ikinabit yung kanilang e-signatures dun sa BICAM report at saka dun sa final report, including the one that was signed by the President. Andun ang mga signatures nila even if hindi sila pumayag dun sa mga singit-singit na yon. Sabi ni Mamiya, ang ganda ng post mo kanina sa FB at may narrative pa. Which one po? Meron pa nga ako yung sa TikTok na bago. Hindi ko lang po ma-download kasi yung music, hindi ko pa po ma-upload sa Facebook kasi yung music baka mag-copyright strike Sabi ni komentarista, sana may mag-rise up na mga oligarchs tulad ng SMC geared towards nation building yung CSR nila. Yung ibang company CSR ko pero grabe naman ang bawi sa stakeholders. Totoo yun. Bakit iniipit ng mainstream ang pahayag ng INC na against sila sa... Ay, ganun ba? Paano? Teka, hindi ko nabalitaan yon. I-defend natin lahat ng tao na sinusuppress ang karapatan magsalita at magpahayag, ha? Okay, huwag niyo akong tanungin kung sino yung mga senators or congressmen na uma-attend ng BICAM kasi sinisikreto po nila yun. Siyempre, ayaw nilang babatikos. Pag BICAM, sinisikreto yan. Pati yung wala yung mga transcripts. Ang meron lang sila last report. Sabi ni Ma'am Judy, na-confuse po ako. Bakit di ko alam? Di po alam ni na Senator Bato yung sa singit, andun po sila sa BICAM. Sino may sabing si Senator Bato ay nasa BICAM? Sinabi ba niya yon? Meron sinabi ang isang senador, hindi yan ang sinabi niya. Ang sabi niya is, for those senators who were at the BICAM, hindi sila nag-oppose dahil House ang may gusto. Ito yung version nila ng interparliamentary courtesy. So ang ginagawa ng bang mga senador, sige, kayo may singit kayo, kami nalagay na namin yung amin. Diba? So yun yung nila, yun yung interparliamentary courtesy nila. Anong basta kasama? Pobreng vlogger, what do you mean by basta kasama? Wala kayong antecedents? Magkukomento kayo, kumpletuhin nyo naman. Sabi ni Junere, what is your take on the statement of Mr. Gutierrez of One Rider Party List? Kailangan daw mag-research ang mga senador about sa insertion. So ano yung sinasabi niya? And I don't understand your questions, guys. Hindi kumpleto. So, ang sinabi niya, kailangan mag-research ang mga senador about insertion. So, what? So, he says that, no big deal. Pwede siyang i-ignore. Wala siyang sinasabi kung yun po ang sinabi niya. Sabi ni Marlita, binalita ni Banat Bayang sa INC, hindi daw nilabas ng MSM. But what exactly did they say? Okay, sinasabi niyo lang nagtutol, pero importante yung word. So you'll have to tell me where I can find and wag naman po sana yung lang, yung oral lang. Sana yung merong statement. Naku, naglobat na ako sa lahat. Teka lang ha. Dali lang po. Ay, ito sa Ayun. Dali lang po ha, kasi maglulubat ako. Ayan. Okay na. Matigas lang talaga. Ano ba siya? Ano ba yung dulo niya? Pang siba? Or ano? Ayan. Ayan. Ano yung nawala? Ito ba nakakabit yung nakasi? Hindi, ito walang kakabit. Ayan, okay, sige, thank you. Okay, like and share muna habang
Yung alibay at denial nila sa Senado tungkol sa PI, may donors daw at pera milyon ni Onyate, makalusot po ba yon? It will depend. Kailangan substantiated yan by documents. So, pero ang tanong kasi doon, don't lose sight of what the original intent is. So, bakit siya ang nagbibigay at kaya ba ng isang tao? And what is the purpose? Parang ang nangyayari kasi dito is, it seems like a huge cover-up. Pinagkukubera nila kung sino talaga yung may punto, sino talaga ang nagpasimuno ng People's Initiative. Kung it goes to somebody in government, then the whole thing is invalid from the start. Sabi ni Ma'am Sheila, yes, di payag sa People's Initiative ang INC. Kasi sabi niya, interviewin yung media ang spokesperson ng INC. Sabi ni Tiban, si Senator Lacson nagsilita na rin tungkol sa AKAP na ghost, kaya sana may mapanagot. Yun. Sabi ni Marcelino, minamadali ko na ang eleksyon para mapalitan na ang mga PI na politicians. Pakiramdam ko walang development ang bansa. Stagnant. Ayun na nga eh. Sabi ni Tej, care to expound on how insertions were possibly made kasi maraming hindi nakakaintindi ng insertion nangyayari after. Hindi po. Actually, insertions can happen during BICAM, can happen after BICAM, can happen before printing, and so on. Ang daming instances, meron talagang magugulang na politicians and we know for a fact, some who have made insertions doon na sa printing. So, bakit ano yung exactly is the point of confusion? Meron bang hindi naniniwala na nagkakaroon ng insertions? Hindi kumot may signature si Senator Amy, ibig sabihin alam niya na may insertion. Diba? And it was an e-signature, meaning kung sino yung may hawak ng e-signature, siya yung naglagay, regardless of whether pumayag yung senador o hindi. Ang question ninyo, ang gawin ninyong ebidensya, yung actual signature. Sabi ni John, what the House proposes, the executive accedes to, the weakest leader in my lifetime, bangungot talaga. Sabi ni Carlex, ang unwarranted insertions may happen if PI pushes through. Sabi ni RJ, sa interview kanina sa SMNI, sabi ni Attorney Gadon na kaya daw ayaw ng iba sa PI ay dahil sa alitang Sara at Tamba. Sabihin ko ba na ba sa kanya ang famous line niya? Well, it's his opinion. Pwede naman natin hindi na pansinin, di ba? Sabi ni Ten, wow, Mr. Guitar 2010, paano naging monopoly ngayon palang in-award sa SMC ang NAIA Airport? Huwag kang masyadong overreacting. Lapit na. Wala po kasing industry called airport management and operations. So, and you would only consider it a monopoly if the entire, how many airports are there in the country? And you will have a monopoly if all those airports are under the management and control and operations of one, or yung significant number. Na discipline. Correct. Sabi ni Kuya Ken, napansin ko attorney, lahat ng breaking news all boils down to massive corruption at most levels in government. Legislative, executive, I'm not sure sa judiciary, but nagkaganito. Well, like I said, siguro hindi rin healthy pagka masyadong maraming kamag-anak in government. Ano? Sabi ni Ma'am Judy Ann, maaari po bang matanggal yung AKAP? Ano po mangyayari dun sa fund? Maaari naman pong tanggalin, pero kailangan questionin siya. I mean, if you want people to be compelled, hindi ko po nakikita kasi na makukompel yung mga kongresista unless may kaso na na-file. Pero kung kaso ang i-file, kailangan patunayan at magtitestigo dyan yung mga senador and so on, which I don't think they would like to do. It's not politically expedient kasi nga, like I said, there are times when Congress and the Senate also have to cooperate. And there are times when within the Senate, kailangan ng cooperation. Hindi mo pwedeng awayin yung mga colleagues mo because you're going to need their votes later on. Sabi ni Ma'am Ana, naku attorney, kahit sa negosyo magulo pag puro ka mag-anak ang nasa loob.
Sabi ni Joey Roy, I read SMC partnered with the operator of Incheon Airport, so world-class. My only concern is that this might result in the meteoric rise of airport fees. Well, let's see. Let's see. Sabi ni Flavie, nakaka-disappoint si Atty. Gadon considering na yung position na binigay sa kanya pampalubag loob para di rin siya mapasama sa mga hindi na pagbigyan. Malamang kung walang mekos-mekos sa eleksyon, di yan mananalo. Ano daw na ang nangyari kay Kong Marcoleta? Sabi ni Ray Christopher, aba hindi ko po alam, hindi ko nababalitaan. Sabi ni Nathan Joe, malaking katanungan kung bakit hinayaan nilang magamit ang e-signature nila. Anong katrabahan yan? What do you mean hinayaan? Hindi, actually normal yun. Normal course of events yan. Yes, even in government. Pero, that's why, at the earliest instance, doon ka aangal. Okay, ulitin ko ha. In contract law, may presumptions yan. You can allow them to use your e-signature, pero magbibigay ka ng conditions. So the condition in giving the e-signature is that it only be used for this particular instance. So during the na-realize nila, o bakit merong ganitong pondo, binalikan nila o ginamit yung e-signature nila on these things. Right? So hindi ko naiintindihan, why are you saying it's an impossibility na nagamit yung e-signature nila nang walang knowledge nila? What I'm saying is that it is a very distinct possibility. At yun po ang sinasabi nila. Dalawa na nga silang nagsasabi na hindi sila sumang-ayon dyan sa AKAP. Hindi ko din naiintindihan. Gusto nyo ba yun? I mean, gusto nyo ba na hindi nila contest yung AKAP? I don't understand what your point is here. Are you saying na imposible naman na kumbaga away natin lahat, away natin ng Senate, away natin yung Congress, awayin natin yung Senate kahit yung mga senador who are raising the fact that this fund was passed without their knowledge. So I don't understand. Hindi ako galit, but I really don't understand. Sabi ni Mark, that insertion is outright corruption and this is not the first time. Hi, that's totally frustrating and absurd. As sa taong bayang parang wala na tayong magawa. Yun na nga kasi they make the rules. And they make the rules for their own discipline as well or lack thereof. Sabi ni Kamar, what is your opinion about federal government? We're not even talking about that right now. Pero sige, it is favorable to our system of government. Sino may sabing favorable yan? Why are you proposing a federal government? What is the problem that you're trying to solve by bringing up a federal government? That is my question. You don't say na, well, everything else has failed. Federalism naman tayo. You propose a solution that answers a particular problem. You don't propose something and say, well, I hope that this will work because everything else hasn't. That's not a very scientific way of doing things. Sabi ni Aldin, Senado na lang kakampi natin against the Martin regime. Well, not completely. At least on this issue, kakampi natin sila. So kaya nga ang tanong ko, bakit galit kayo na ni-raise nila? Iyan yung inaano ko. Why are you angry? They're raising the fact na siningit ito. At ang pinakaano ng Kongreso lang ay sabihin is, di ba alam ninyo? Kung alam ng mga yun, edi dapat pinagbotohan din yan. Diba? O dapat merong pang it isn't just that particular one. Dapat meron kayong pruweba that they agreed to that particular insertion. Sabi ni Tiban, paano yun? Bakit walang budget ang DPWH ngayon taon? Paano nangyari? Hindi ba napansin ninyo na sabi dun sa umpisa pa lang ay matipid daw ang budget this year? Umpisa pa lang ng budget deliberation, sinabi nila na matipid daw talaga kailangan para sa 2024. Sinabi nila yon. So, binawasan nila lahat ng mga ahensya. Pero don't worry, nandyan pa rin yung pera, pero gagamitin nila. So, kaya mayroong 500 billion para sa ayuda. Kaya pati yung mga unprogrammed funds, pinagagastusan na nila. Kaya mayroong mga singit-singit. That's how it happened. Meron pang gagalingan yung pera at ninanakaw yan dun sa ibang services of the government. Hindi ko nagigets, Nathan Joe. Sabi mo lalong mabuli sila ng mga congressman. Nang bubuli ang congressman ng mga senador. Ganun ba yung sinasabi niyo? Kasi bakit ganun sila kakumpiyansa ng e-signature? So what? Why are you saying that negligence? Ganun. So, ang may kasalanan yung negligent, hindi yung mga yung mga masasamang intensyon na magpasok at gumamit ng pera ng gobyerno para sa sarili nilang kapakanan. Ang pinagagalitan ninyo yung kumpiyansa ng Senado sa kanilang e-signatures. Okay, dun sa nagsabing ang pangit ng logo ng Luminous, pumikit ka na lang. Ha? Kasi it holds meaning for me .
Sabi ni Miss Hear Me Click, nakakadismaya talaga ang current admin, nakakagalit na talaga yung mga korupsyon na ginagawa nila. Bakit Nathan Joe? Bakit yung mga senador ang sinisisi mo? Nasan yung malis? Ang negligence, mas mababa ang apoy, alam nyo ba yon? In criminal law? O sige, sabihin na natin na may negligence sila. Sabihin na natin yon. Mas galit ka sa kanila kaysa dun sa mga salbahing nag-propose ng ganong kalaki na amount na, oh, by the way, napansin nyo yung sinabi ni Senator Amy, bago gastusin yon, dadaan muna sa Office of the Speaker. Pero mas galit kayo dun sa mga nalingat? Yun ba yon? Wow, kung depensahan nyo talaga ang Kongreso, no? Sabi ni Stormy, solid evidence na po ba mga sinabi ni Onyate to implicate the speaker? Kulang pa po. Para sa akin, kulang pa. Well, to implicate. By implicate, you mean it's a criminal case. Pero teka muna, anong ibig sabihin ninyo? Implicate? Wala namang criminal case ito. Wala naman pong penal provision, yung RA 6735. Unless, yun na nga, ma-prove natin na ginagamit dito pera ng taong bayan, pera galing sa kabatang bayan. So that's even harder to prove kasi kailangan matitrace mo kung saan nanggaling yung pera. Hindi po, naku si Nathan Joe. Sabi niya kaya nga po may BICAM para ma-check nila, dapat wag nila pausuhin ng e-signature. Hindi po. Yung BICAM is supposed um, to to resolve yung mga conflicts. Doon sa nakita na po ng Senado yung version ng House. Tapos na yung House nung nag-meet yung Senado kasi nauuna yung House. Doon sa version ng House na pinagbotohan sa Senado, wala pong akap. Okay? Tapos sinasabi mo kaya may BICAM para ma-check nila. Paano nga nila ma-check? After BICAM yan pinasok. Tapos, nung nakita nung ilang senador na nandun, sabi, hindi na nila pinakialaman kasi sabi nila, kasi sa House yan. Ibig sabihin, normal po ito. So, yung galit mo dun sa mga wala dun, wala sa BICAM, medyo misplaced po yun. Okay? Parang ini-expect mo na sila yung magre-resolve ng interparliamentary courtesy. Ha? Bakit sa kanila kagalit? Yung mga tiwali, yung mga magnanakaw na nag-propose niyan, hindi ka man lang naiinis kahit konti, magpa-raise ka talaga ng ano, kung ikaw ay hinahire ng Kongreso, magaling ka, sinasabi ko sa'yo. You're still wrong ha, pero magaling ka. Di nga kasi dapat nangyari yun. Sabi niya, paano hindi mangyayari yun? It would have happened anyway. Nangyari nga yun kasi minisuse yung e-signature. Okay? Which means, yung gumamit ng e-signature na yun yung may criminal intent. Ngayon, pagka may criminal intent, yung tao na gumamit ng e-signature, that negates the negligence on the part of the persons who own the e-signature. Wala pong negligence. Merong criminal intent, yung tao na gumamit. Okay? Sabi ni Cyril, sana ma-abolish na yung Congress na mabawasan mga buhaya. So ang gusto mo, unicameral. Pag unicameral, ganito din ang mangyayari. Sabi ni Francis, sorry I'm late but it seems yung nagnakaw ng e-signatures ng mga hindi po ninakaw. Hindi po ninakaw yung e-sigs. Binibigay talaga kasi ikakabit yon dun sa final version. Yung final version, as far as they know, inapprove na nila dun sa Senate. Okay? Minor things lang talaga yung sa BICAM. Hindi nagdadagdag sa BICAM ng isang panibagong budgetary item. Conflicts lang po ang nire-resolve doon. Pero nagpasok yung House. At sabi lang ng mga nakapansin na senador is, kasi sa House yan. Kumbaga, interparliamentary courtesy yan. Hindi nila pinakialaman kasi gusto talaga ng Senado and to keep the peace, hindi na sila nag-oppose. Sabi ni Luis, kung harder to prove po yung paano nila ninakaw yung pera sa Kongreso, para sana yung aid of legislation, attorney gastos din lang yan in aid of legislation. Mga madam, yung in aid of legislation po is not intended to investigate themselves. Okay? Harder to prove. Wala akong sinabing harder to prove, but you must prove that. Or if I did say that I'm mistaken and I take it back. But I don't mean harder to prove. What I'm saying is that where will you get the evidence? Hindi ko pa nakikita yung ebidensya dyan.
Sabi ni Churchill, kulang pa po ba ang mga sinabi ni Oñate at Attorney Abad na nagsabing kasama talaga si Romualdez sa galawang PI? Hindi po ganon ang sinabi nila. What they said was they met with the speaker to discuss this. So may evidence that the speaker gave a speech about this particular method of People's Initiative. Tapos merong pictures of their meeting together and so on. So yes, meron pong may possibility yan, but in all likelihood, it doesn't connect him yet to the money. So kailangan yung pera. Yung participation niya, yes. Now, next yung pera. Sabi ni Charles, they just don't understand what e-cig is. Pretending to know lang yan sila watching live from Abu Dhabi. O kasi may batas po sa paggamit ng e-signatures. It has to be limited only for the purpose in which the authority was granted. So if you use it for another purpose, then ikaw, yung gumamit, yun ang may criminal intent. At naninegate po yung negligence on the part of the person who authorized. Ayan, sabi ni Tony Amor, tama po siya dito, Senator Amy is the sponsor for DSWD during the Senate budget deliberations. She said AKAP was never presented for deliberation. And that's why sinasabi niyang hindi niya alam yan and hindi niya inakala kasi nga bawal yun eh. Sa BICAM, you're just there to resolve conflicts. Yung AKAP, buong-buo at bagong-bago ipinasok. Okay? And so pagka ganun, bagong-bago, kailangan panibagong deliberation yan. Kaya nakapag-deliberate na kasi ang Senado before BICAM. So they deliberated on the version of the House and the House did not even insert AKAP in their own budget. Okay, wala yan sa budget nila. Besides, okay, regardless of who had the last touch, ayon sa saligang batas, bawal yun. Hindi ka pwedeng lumampas dun sa National Expenditure Program. Maaari po bang mangyari ang insertion even after makasign ang president? I heard, but I heard something like that happened na in the printed version, iba dun sa pinirmahan daw ng Pangulo. Or iba yung version na pinirmahan ng Pangulo from that which came out. So dun sa printed version na Pangulo na ang pipirma, doon po nagkaroon ng pagbabago. So if you're asking, is it possible? Yes. Is it legal? No. But if nobody complains and presents evidence, then it is presumed to be legal. Okay, last 2 questions, totoo na. Sabi ni Churchill, di pa po ba sapat yun para gawin ni Kong Marcoleta yung sinabi niya na kung fine ba? Hindi ko alam po kung ano yung standards na sinet ni Kong Marcoleta para sa sarili niya. Sabi ni Kate Cap, sorry po, but kailangan po ba may party list? Pwede po ba tanggalin sila sa Congress? Ma'am, nasa saligang batas po ang party list at may batas po ito. Pero sa totoo lang, sang-ayon po kasi ako sa party list dahil hinahabol nito, sinasagot nito yung particular concerns ng mga minorities. Kailangan po natin protektahan ang mga minorities such as but not limited to senior citizens, women and children, indigenous peoples and so on. Inaabuso lang kasi ng mga taong nandun yung batas kung kaya't kung sino-sino yung naiupo. Ang kailangan, ayusin yung batas para hindi yan abusuhin. Pero ang totoo niyan, may mga weird decisions ng Supreme Court, ang COMELEC, at saka ang batas itself about it. So hindi ako sang-ayon sa pagtatanggal ng party list. Besides, ang nakikita niyo lang po kasi ay yung mga party list katulad ng mga makakaliwa. Pero meron naman, at saka yung mga katulad, let's say, ni Congressman Zaldico, ganyan. Pero meron din mga party list representatives na matitino at maaayos ang trabaho. And if you compare them with those who work in the districts, the bad ones are just the same as all the other congressmen. So bakit sila yung pupuntiryahin ninyo? Bakit sila lang? Hindi tayo makagalaw dun sa ibang mga kongresista who have districts. So gagalawan natin yung party list. Hindi. For me, it is important to have more representation. Hindi lang yung mga districts, but to represent more ideas, more concerns, more minorities. Nasaan yung merong kabataan party list, but do they actually represent the youth? Do they represent the students? Do they kulang. So for me, more representation. You should not be asking for less representation. You must be asking for more. Ay ang problema, na nag-snowball yung yung galit ninyo dun sa mga makakaliwa at iniisip ninyo lahat ng mga nasa party list masama dahil yung mga makakaliwa ay nasa party list.
That's not fair. Kaya sabi ni Alfonso Cortez, tama si FPRD, wala na ang oposisyon, wala na ba ang prinsipyo, pera-pera na lang ba para may benefit sa budget? Yes, sabi ni Generic, kasama po ba itong akap sa issue ni Senator Coco sa unprogrammed funds? Yes, kasama siya doon sa 731 billion na unprogrammed funds na ginawa ng ng allocation doon sa sa budget. Sabi ni Rara Avis, si PRD galit din sa party list system kasi masyadong nang abuso. And yet, did he do anything to remove it? Nag-usap kami about that. He recognizes the good that it does. Ang ayaw niya, hindi yung party list. Ang ayaw niya yung mga makakaliwa. Kaya nga nagka-anti-terrorist act. Sabihin niya ng ganon, but he may have been speaking out of turn. We actually talked about it. Sabi ni Stormy, ang hirap po sa Congress, maraming nahawa sa mga rotten congressmen. Uy, wag naman po kayong mag-away sa Wag personalan ha, tsaka wag yung mga mabababaw na away. Sabi ni Rolando, naalala ko lang noon si Dillon yata may in-insert after na print ang GAA. Hindi. Actually, after napag-agreean na ng Senate. Yung sa sa hindi cybercrimes dun sa SIM registration, yung first SIM registration act. So, hindi pinirmahan ni Presidente Duterte yan. Tapos meron pang isang di ba, na merong siyang in-insert na, nakalimutan ko na which one that was. Baka yan yun. Sabi ni Grim Reaper, mga NPA lang talaga panira dyan sa party list. Sabi ni Tiba niya, attorney nakaka-stress lang. Okay. Sabi ni Nathan Joe, wag po kayong magalit. I'm expressing my frustration. Sila na nga lang inaasahan natin na lusutan pa. Ang ayoko kasi, yung pinapunish mo, yung less guilty. So, paano natin ma-encourage sila to keep doing these things for us? Hindi, wala tayong direct control sa ating mga elected officials. Hindi natin sila pwedeng tawagan at sabihin, hoy, gawin mo to. Kaya ka namin binoto. Walang ganun. So every time that somebody actually does the right thing, I want to encourage them. Ito, imbis na i-encourage mo, aawayin nyo pa yung mga tao na dinidepensahan na nga nila tayo. So parang, hindi ba unfair yun? Oo, I get that you're expressing your frustration. I'm frustrated as well. But why would you do that? Di ba? Why go after the ones who have less guilt? Because, sabi ni Dinah, di po ba si Erwin Tulfo din naging DSWD secretary dahil sa naging DSWD secretary dahil sa pagiging US citizen. Now, a few months later, meron na siyang posisyon sa Kongreso, ganun kabilis mag-apply ng Filipino citizenship. No, ma'am, it wasn't about his citizenship. It was something else altogether. It was something that was discussed during executive session kasi. Pero marami po siyang, marami po yung infirmities yung kanya. So by that time, kasi dun sa citizenship, if it was due to your military service abroad, kailangan mo mag-execute ng affidavit renouncing your old citizenship and to reacquire yung to maintain your Filipino citizenship. Yun lang po. So it wasn't really about that. Tinago nila sa publiko yung totoong dahilan. That I know of, yun yung pagkakaintindi ko dun sa kaso niya. So, valid daw yung kanyang pagiging party list congressman. Okay? So, kawawa naman ang mga ibang Pilipino na ginagamit at nagpapagamit, ugali na naman ng Pilipino. Ay, sabi ni Roan, hindi ko po naiintindihan kung sino yung pinupuntir yan dyan. What can both houses do to avoid such a thing, insertion? Kailangan magkaaway sila. What we need is competition between those two houses para hindi sila pumapayag dun sa mga walang interparliamentary courtesy para sa akin. Kasi yung interparliamentary courtesy, hindi natin pinakikialaman yung desisyon ng House. Yung House, di nila papakialaman yung desisyon ng Senado. Ganun ang nangyari dito. Nakita nung ilang mga kongresista, pinasok ng House. Oh, lalagyan namin to ha. Sige. To keep the peace. So,
We have to figure out a way to keep them in competition with each other. It's not about e-signatures. Huli ka, why are you obsessing over the e-signatures? Ganito po yan, ha? There were senators who were there who knew. They could have told, hindi. O nagamit yung e-signature, yun lang. But those signatures could have been used anyway. They could have just, pakita, ma'am, ito na po yung final version. Ito ba yung in-approve namin? Opo, di pirma. Why are you obsessing over the e-signatures? How are you going to, what if, alam ng mga senador, pinasok yan ng House, interparliamentary courtesy, sige na nga, hindi na namin papakialaman itong mga to. It doesn't solve that. Ewan ko ba, ayoko nang basahin yung mga comments mo kasi nag-o-obsess ka eh. And you're beating out the other people's comments. It's not the e-signature. It's not. Okay, and you cannot legislate no use of the e-signature. You'll bind everybody. Congressmen lang at saka senators, di pwede, class legislation yan. So ibabawal mo sa buong mundo o sa buong Pilipinas. Sabi ni Ana Chan, matakot tayo kung magkasundo ng bongga ang both houses, yari tayo doon. Totoo yan. Okay, so maraming salamat sa lahat ng nakisubaybay ngayon sa live natin. Maraming salamat din sa lahat ng grabe. Daming nagpadala this time around, daming nagpadala ng kung anik-anik. Okay, daming stars. Ang daming hindi masyadong active ngayon yung yung mga nasa YouTube. Humahataw na talaga yung mga nasa Facebook. Maraming salamat din sa sa mga nagpadala dito sa TikTok. Kaya lang alam niyo, napansin ko, pag mainit yung discussion, walang nagpapadala ng kahit ano. Ayun, sabi si Colette Q, nagpadala ng fire. Okay? Si Ma'am Sheila, si Magnificent of a Paradox. Ay, eto, si Ma'am Lucky Me, sabi niya, ano po mangyayari sa Pilipinas, na scam po kami sa pagboto? Oo nga, na-scam talaga tayo. Wala tayong specifics. Okay, sabi ni Ma'am Sheila, nakakatakot yung insertion na yan. Paano kung matuloy ang PI? Hindi po yung PI yung na-insert. Yung AKAP po ang napasok dyan. So it may or may not be related dun sa PI. Kasi it's a fund. Kumbaga, we don't know what it was intended to be used for o kung yun nga po ang ginamit. Although, ang tingin ko, yun ang pinagsususpetsahan ni Madam Aimee kasi she brought it up in the Senate investigation. Si Bicolano makulit, sabi, busy kasi multitasking. Ay, sorry po, hindi naman po ako nakikigulo. Sabi ni Ma'am Stormy, I hope the INC helps us just like Cardinal Sin. Hanapin ko po yung sa INC para ma-post rin natin. Si Hotdog says, minority ba ang Duterte Youth Party List? Duterte Youth Party List. Yan yung kay Ronald Cardema. Nakaupo ba si Ronald ngayon? I don't know if they're minority. Wala akong nakikitang minority sa House. Nakikita ko solid sila except for Kong Pulong and Kong Ungab. Diba? Sila lang yung umangal eh. Not even GMA, ha? Yun ang pansinin nyo. Not even Gloria Arroyo ang umangal dyan sa ang hindi part ng solid na House. Yun, ito yung tamang, ito yung magandang punto ni Magnificent. Sabi niya, AKAP, walang programa at beneficiary, tapos may budget na, kaloka. In fact, wala pang rules. Pero, mayroon ng memo saying na kailangan dumaan sa speaker, tapos meron pang mga, mag-allocate na ng tag 5,000. Meron ng ganun mga rules. Di ba? Yun ang nakakatakot. Ang sabi ni Papay, kasi pera-pera lang ang labanan sa Kongreso. Well, let's see, kailangan talaga ng national renewal tayo dito. So, pwede pa kung mag-post ang link sa interview nila, hindi makita sa YT. Siyempre, hindi ako makapost habang nagla-live ako ngayon, no? Pero i-repost ko po saan nyo gusto sa YT. Sige, post ko dun sa community page. Okay? Sige, maraming salamat at good night everybody. Uy, ingat-ingat ang lahat. Ako lang nagpapakasarap ako dito sa beach. Sabi ni Ma'am John, biglang pumakabila na ata si FPGMA. Or tumatahimik siya. Kasi syempre, mainit noon eh. Sabi ni Ma'am Wanda, wag mo ako ibablock. Please, nagpa-nose job ba kayo? Ibablock kita. Grabe, bakit kayo ganyan magtanong? Hindi po.
Sabi ni Karat, kaya pala nagalit si FPRD sa mga kongresista dahil sa garapalang pagmamaniobra sa kaban ng bayan. Uy, by the way guys ha, ang pagtatanong sa medical issues, those are private. Taran! Kaya pala nagalit si FPRD sa mga kongresista dahil sa garapalang pagmamaniobra sa kaban ng bayan. Yun nga po, kaya nga po nagkaroon ng Davao Prayer Rally, di ba? Okay, maraming salamat uli. And see you tomorrow. Magla-live naman tayo everyday. Hindi ako galit. Na ano lang, nakulitan lang. Pero otherwise, hindi ka naman na-block, di ba? Wala akong binlock. Night kay, isa pa yung si GMA magaling maglaro. Sabi ni Nathan Joe. Totoo. Totoo. At kahit ako napapataas ang kilay ko dyan. Okay, thank you very much kay Junie, Lolo Mites. Next time sana Comelec issue naman. Ano naman issue sa Comelec? Diniscuss naman natin yung role nila dito sa sa PI. Okay, maraming salamat. Good night everybody. Ingat-ingat. Take care of yourselves kasi kailangan kayo ng bayan. Huwag kakalimutan yung ating mga hashtags. Hindi mo pera yan. Hashtag we deserve better. Ingat-ingat ang lahat. See you.